Australian media hindi pa rin nga makamove on sa naging basketball ng Gilas Pilipinas at Australia noong 2018, pati nga pagkatalo ni Manny Pacquiao sa Australian boxer noon na si Jeff Horn. Kinonekta din nga sa naging kaguluhan ng Gilas at Australia. Wala pa rin nga silang tiwala sa basketball program ngayon ng Gilas, kung saan sinabi pa nga nila sa kanilang caption sa kanilang FB post bago ang laban ng Gilas Pilipinas at Boomers na basketball 2.0 is coming daw. Pero bago nga yan, eto solid na basketball Molten. Dating 1,437 pesos. Ngayon nga ay mabibili mo na lang ng 475 pesos sa Shopee. Limited offer lang nga ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na nga yung link sa comment section sa ibaba. Mamaya na nga magsisimula ang second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan unang nga mga kalaban ng Gilas Pilipinas ang New Zealand. Sa unang araw naman nga ng Marso, sunod na mga kalaban ng Gilas Pilipinas ang powerhouse team na Team Australia. Pero sa muling paghaharap nga ito ng Gilas at Boomers ay muling binalikan nga ng Australian media ang one of the most craziest brawl in basketball history, kung saan tinawag pa nga itong basket brawl. For the first time nga since nang gulo na yon ay muling dadaya ang Australian Boomers sa Pilipinas sa paghaharap nila sa second window ng qualifiers. Kaya naman hindi nga mapigilan ng mga host ng isang sports show ang mag-alala sa kanilang mga players, kung saan pinapangambahan nga nila na baka muling mangyari ang naging kaguluhan noong 2018. Difficult time for Australian basketball. By now most of you have probably seen the ugliness as the Boomers World Cup qualifier against the Philippines descended into a street brawl. You were actually calling it, Shane Heal. Seen anything like it? Nothing like it ever before in basketball, and probably not even Australian sport. Yep. And you know what transpired from this moment is scary. I mean, it's bad vision for not only our sport, but you know, who does these sort of things? Kinonekta din nga nila ito sa controversial na pagkatalo noon ni Manny Pacquiao sa isang Australian boxer na si Jeff Horn, kung saan sinabi nga nila dito na kaya daw ito nangyari dahil hindi pa daw nakaka-move on ang mga Pinoy sa pagbugbog daw ni Jeff Horn sa ating pambansang kamao. Nagtawanan din nga silang lahat matapos itong sabihin ng isang host ng sports show na yon. Kaya naman maraming ang Pinoy ang nagalit sa kanilang naging komento na ito. Well, exactly. Filipinos, obviously they're still angry about Pacquiao getting beaten by Jeff Horn. It is phenomenal, and you'd think that there's some kind of barrier in modern day sport, but this, as we say, it's basically criminal activity, and I guess there's some talk of legal action. Golding, who as you see there down on the bottom there, and is just jumped on by masses of people. Pero ang hindi nga alam ng mga host na ito ay malaki na nga ang pinagbago ng Gilas Pilipinas program. Ngayon nga with under coach Tim Cone ay si Junmar Fajardo na lang nga ang natitirang player sa Gilas na nandun sa basketball noong 2018. Mas disiplinado na nga ang mga Gilas players kumpara noon, kaya naman wala na nga dapat pang ipangambang Team Australia. Ngayon nga ay naghahanda na nga ang Gilas Pilipinas sa magiging laban nila mamaya kontra sa New Zealand. Nilabas na din nga kagabi ang final 12-man lineup ng ating national team, kaya naman good luck nga sa Gilas Pilipinas at sana nga matalo nila ang New Zealand at may panalo din nga nila magiging laban nila kontra sa Team Australia.